Mga sangkay, atin pong alamin ngayon ang tunay na kalagayan ng mga kapwa natin Pilipino na naiipit po sa digmaan ngayon doon sa Israel, mga sangkay. Okay, napakahalaga na ito na maipaabot natin kung ano po ang impormasyon tungkol po sa ating mga kababayan na nasa Israel ngayon. At siguro hindi ko na kailangan i-explain, ipaliwanag pa kung ano nagaganap sa Israel. Alam na po natin yan na sinusubukang i-invade ang banal na bayan o ang tinatawag na bayan ng Diyos na naitala po sa Biblia. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa ibaba po ng video na to may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Very important mga sangkay ang breaking news na ito. Kalagayan po ng ating mga kababayan. Ayon nga sa report ng Raan mga sangkay, nalatag na ng Embahada ng Pilipinas at Department of Migrant Workers sakaling yung gagawin mga sangkay. Okay? Kumbaga ang Pilipinas po ay naglatag na ng aksyon kung ano po ang magagawang tulong sa mga OFW na nasa Israel na takot na po dahil sa gera ng Israel laban po sa militanteng grupo na Hamas. Ngayon mga sangkay, ito po yung breaking news. Huwag po tayong mabibigla. Subalit ako medyo nalulungkot sa balitang ito. A Filipino in Israel was taken hostage by Hamas, while 3 others were wounded after the militant group made a surprise attack on the country over the weekend. So ito po, ulitin ko ang balita mga sangkay, meron pong Pilipino na nakuha nitong Hamas, pambira. Sana po maisalba ang kanyang sarili. I don't know kung ano po ang mangyayari mga sangkay, pero kanina lang mayroon pong report na mga Thai nationals, I think 12 kung hindi po ako nagkakamali. Nasa 12 po ata yun mga sangkay. Teka, tingnan ko po sa phone ko kasi na-save ko ang information na yan. Ayan, nandito ang impormasyon na mayroon nga pong mga Thai nationals na nasa Israel mismo. 12 po ito ang pinatumba, nasawi mga sangkay dahil po sa ginawa ng militanteng grupo na pagpasok sa Israel. Ngayon nagsasagawa po ang Israel ng malakihang kilos, operasyon laban po sa Hamas kasi ang gusto na po ng Israel ngayon is mabura itong Hamas dahil nga po noon pa raw ito ginagawa nila mga sangkay, subalit ngayon mas malala na po. May mga report mga sangkay na ang tumutulong dito sa militanteng grupo ay ang Iran at hindi na po nakapagtataka at hindi rin po ako magugulat kung iba pang mga bansa na nakapaligid sa Israel isusuporta sa mga grupo na pumasok o isang grupo na pumasok sa Israel. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin itong balita tungkol po dito na meron nga pong Pilipino na. No? Sana po makaligtas po siya dito. No? A Filipino taken hostage. Okay. Siguro isa lamang po ito. Walang numero. At patuloy pong nag-update mga sangkay. Hindi na po natin alam kung ilan na po ngayon. Pero marami sa mga Pilipino ay takot na takot. 3 wounded. 4 din po ang nawawala doon sa Israel. Pilipino po ito ha mga sangkay. 4 still missing in Israel. Ay, nako. Sabi po dito, mayroon po tayong 3 Pilipino na wounded. Meron po tayong natitirang 4 na hindi pa nakikita. Patay tayo dyan. Meron po tayong nakasama sa hostage na dinala sa Gaza na isa. Patay. Isang Pilipino, mga sangkay, ang nakuha nitong Hamas. Let's pray for our kababayan, mga sangkay. Mga kapwa natin Pilipina na nasa Israel. Hindi po biro itong nangyayari ngayon doon sa bansa na kung saan bansang Israel na tinaguri ang bayan ng Diyos, pinasok po ngayon. Ako, hindi na po nagtataka dyan, mga sangkay, dahil nga po sa propesiya po talaga ng Biblia, bago po maganap ang paglitaw nitong Antichrist, mga sangkay, magaganap yung ganitong mga klaseng sigalot
Dahil nga po, ang dahilan kung bakit lalabas itong si Antichrist, makikipagkasundo po siya sa Israel. Para po sa isang long-term na kapayapaan, subalit, babawiin niya rin po kalaunan. Dahil dito, idideklara niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Ang sabi sa Bible, siya po ay kilalang tao. O kung i-describe po siya ng Biblia, ay hari, mga sangkay, no? But anyway, balik po tayo sa mga kapwa nating kababayan. Sabi po dito, mayroon na po tayong nakasama sa, dinala po sa Gaza. Ang pagkakaalam ko, yung Gaza pa naman, sabi po ng Defense Minister ng Israel, talagang gagawing disyerto ng Israel. Buburahin daw po talaga. Wala, hindi na po nakakapagtiis. Noon pa man mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, ang Israel po talaga ay lumalaban. If you remember, nung panahon po nung World War II, mga sangkay, di ba, nagkaroon po ng isang patindi din pong nangyari na paglipol sa mga Jewish, no? Na talagang muntik po silang ubusin. Ngayon, mga sangkay, eto na naman. Nauulit na naman po mga sangkay at hindi po natin alam kung ito na ba yung senyales ng paglabas ni Antikristo o pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi dito, Levy is one of the Filipino community leaders in Israel. She said she has been in direct contact with the Philippine embassy officials and community leaders to exchange information and receive updates about the situation of Filipinos there. There are about 30 Mambihira, ang daming Pilipino pala na nandun, mga sangay. There are 30,000 Filipinos in Israel, according to the Philippine government. But most of them are located north of the country or far from where fighting is tense. So, mas marami daw po, most of them, nasa north side, mga sangkay ng Israel, nakalocate. So, medyo malayo daw po sa kung saan nagaganap itong malakihang digmaan. Levy said the community leaders revealed the names of the affected Filipinos, but they are already checking on them and are coordinating with the embassy and the Israel Defense Forces, rescuers regarding their situation. Okay, ito po yung death toll from Israel and Gaza, an area controlled by Hamas, already reached 8,000 after the militant group on Saturday morning attacked Israel as they entered into the country by land, sea, and air. Okay. Nagdeklara nga po dito si Prime Minister Benjamin Netanyahu eventually ordered war against Hamas as retaliation. So ito po ang nagaganap ngayon doon. And ito, mga sangay, meron din po tayong update. One Filipino injured while being rescued in Israel. Undersecretary, tell us about the process and how difficult it is. Ito mga sangkay, ang nakikita nyo po, ito po yung mga kargada ngayon, mga kagamitang pandigma ng Israel. Trying to get a handle on the situation of our countrymen in Israel as the attacks come. Well, our effort began as far back as Saturday, 2 days ago, and we set up the Task Force Israel 24/7 help desk to account for OFWs in the affected areas. Nakikita nyo mga sangkay, yung mga racket, pambihira, palipad-lipad na kala mo, mga ano lang, mga paputok lang dito sa Pilipinas. So we, right now, currently we are in the process of assisting 25 OFWs and their families. And when Look at that. Look at this one, guys. Mga sangkay, bumagsak na building. I say assisting, I mean to say, oh my goodness, finding them or keep putting them, placing them in safer ground. And even if they're already in safer ground, monitoring their situation. We know of one who got injured in the process of rescue. He got shot in the arm, grazed by a bullet, but he is not in a life-threatening situation. He is in hospital. Okay, so nano siya mga sangkay, nadala po sa hospital. Alright, ito po, tingnan nyo po yung operation na ginagawa po ngayon ng Israel. Ayan o. Yan po yung ginagawa nila ngayon mga sangkay. At thousands na Israel forces ang nasa buong kakalsadahan na ngayon mga sangkay, nag-ooperate
para po paalisin at pulbusin itong Hamas. No, again and again, mga sangkay, may mga Pilipino po na injured, mga sangkay. Mayroon din mga Pilipino na nawawala. At ngayon, mga sangkay, mayroon pong isa na Pilipino na nadala nitong Hamas at nandun po ngayon sa Gaza. So let us pray for our kababayans na nasa Israel ngayon dahil nasa 30,000 na mga Pilipino ngayon ang nasa Israel at kawawa po yung kalagayan dahil nga po sa biglaang pag-atake ng kalaban ng Israel na nakapasok na nga po ngayon sa kanilang bansa. Ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Just comment down below. Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Sanggay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Kung na po ay magpapaalam, hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.